Nagpaabot po ng pakikiramay ang matataas na opisyal ng gobyerno sa pagpanaw ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Pumanaw si Enrile sa edad na 101. Saksi si Mariz Umali. Sa post ni Katrina Ponce Enrile, sinabi niyang pumanaw bago mag-alas 4:30 ng hapon ang kaniyang amang si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanilang tahanan. Ito raw ang kagustuhan ni Enrile na makapiling ang kaniyang pamilya sa kaniyang mga huling sandali, bagay na kanila raw tinupad. 101 taong gulang si Enrile nang pumanaw. Base yan sa poster na ipinost ng kanyang anak kung saan nakasaad na 1924 ang kanyang year of birth. Bagamat sa ilang panayam, nabanggit din ng kanyang mga anak na 103 years old na ang nakatatandang Enrile. Humiling muna ng privacy ang pamilya Enrile para ipagluksa ang pagyaw ng kanilang padre de pamilya. Sa mga susunod na araw, ilalabas nila ang mga detalye ng public viewing. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya Enrile. Tinawag pa niyang Tito Johnny, ang namayapang statesman na naging malapit na kaalyado ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Aniya, sa mga huling taon nito, nanatili raw matalas ang isip at matibay ang paninindigan ni Enrile na dapat paglingkuran ng batas at gobyerno ang mamamayang Pilipino. Ang Senado na ilang taong pinagsilbihan ni Enrile, pinutol ang budget plenary deliberation bilang respeto sa pagyaon ng dating Senate President. Binigyang papuri ni Senate President Tito Soto ang mga pamana ni Enrile. He has dedicated his whole life, even until his last days, to public service, and we will remember him for his formidable intellect and compassion to the people, especially the employees of the Senate. As we mourn his passing, we find comfort in knowing that the legacy of Manong Johnny will always live on, etched within the walls of this institution that he loved, and his service to the nation will be forever etched in the hearts of many Filipino. Suspendido ang plenary session ng Senado at magbabalik sa Lunes, November 17. Kinilala naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagiging bihasa ni Enrile sa batas bilang abogado at mambabatas. Naka-half-mast na ang watawat sa Senate Building bilang pakikidalamhati sa pagpanaw ng kanilang dating miyembro. Sa plenary session nitong Martes, inanunsyo ni Senador Jinggoy Estrada ang balitang nasa ICU si Enrile at hindi magandang lagay dahil sa pneumonia. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Naglagay na po ng mga checkpoint ang lokal na pamahalaan ng Quezon City matapos magpositibo sa African swine fever ang ilang baboy sa La Loma. Sarado muna ang 14 na tindahan ng lechon doon. At saksi, si Salima Refran. Malutong, malinamnam, at talaga namang katakam-takam. Ang lechon, isa sa mga paboritong handa tuwing may okasyon, gaya ng Pasko. Pero mahigit isang buwan bago magpasko, sarado muna ang 14 na tindahan ng lechon sa La Loma, Quezon City. Nang inspeksyonin kasi ng City Veterinary Department at ng Bureau of Animal Industry, nakitang may ASF o African Swine Fever ang mga baboy na kakatayin pa lang ng mga lechonan. Yung pong ASF ay isolated po sa La Loma at kaya nga po isinara na natin kagad upon the recommendation of the Bureau of Animal and Industry para hindi na po kumalat sa iba pa. Pinatay na ang mga may sakit na baboy. Nagsimula na rin ang disinfection sa mga apektadong lugar sa La Loma. Ang lokal na pamahalaan naglagay na ng checkpoints para makontrol ang paglabas-masok ng mga baboy. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, tanging mga hayop lamang ang apektado ng ASF at hindi ang mga tao. Ligtas naman pong kumain ng lechon, wala pong problema at wala naman pong, yun naman pong ASF ay hindi napapasa sa tao. Ayon naman po yan sa mga advisories ng Department of Health at saka po ng kahit ng ating City Vet at saka ng City Health Department. Nagkausap na rin ang LGU at mga apektadong negosyante at sinabihang babawiin ng temporary closure order oras na masunod ang mga requirement ng lokal na pamahalaan at ng BAI. Ang ASF ay isang sakit ng baboy na dulot ng virus. Lubha itong nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy.
pero hindi naman ito nakakahawa sa tao. As of October 17, 25 barangay sa 11 bayan at lungsod ang may aktibong kaso ng ASF. Ipinatutupad na ang government-controlled rollout ng bakuna kontra ASF. Ngayong taon, planong magkaroon ng commercial release. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Posibleng maharap sa reklamong administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinukwestyong high-end residential project sa isang burol sa Cebu City. Nakitaan po ito ng DNR ng 3 paglabag. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Ladies and gentlemen, the rise at Monteras. Sa video na inilabas sa kanyang YouTube account noong 2023, ipinakilala ng celebrity at project lead engineer na si Slater Young ang high-end residential project na ito sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Sinabi noon ni Young na sustainable ang malahagdan-hagdang proyektong sinimula noong 2024. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. By doing this strip also of greenery, we are able to give back towards the mountain 1 hectare of greenery. May irrigation system din anya ito na kawangis ng ginagamit ng mga magsasaka na kokolekta ng tubig ulan. This entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below, and then meron tayong irrigation system. From the irrigation system, and by the way, amenity area will be supplemented by solar power also. So that's another sustainability thing that we did. Pero nang humagupit ang Bagyong Tino noong nakaraang linggo, ganito ang nakunan sa isang viral video. Oh, grabe baha oh. Mutrasas gikan oh, gumpay lang damo. Ilalkin oh. Mo ni delikado kayo oh. Delikado ka lang landslide. Sinisisi ng uploader ang Monterasas sa nangyari. Oh, karon, tanawa. Tanawa taga Monterasas, na inyong kabuang. Oh. Tanawa ninyo mga guys. Awa inyong gikupa. Awa. Ang bagyo. Madapag ampo, pero kini di na madag ampo. Ang inyong damo, nabungkag inyong dam. Oh, tanawa inyong kwas tubig, nabungkag. Sa isa pang video, makikita naman ang tila nakalbo ng bahagi ng burol kung saan itinatayo ang proyekto. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakakuha ng tree cutting permit ang proyekto. Pero mula sa higit 700 puno sa lugar noong 2022, 11 na lang ang natira. Isa ito sa 3 nakitang paglabag ng DNR. Nilabag din nila ang Presidential Decree 1586 na nagsusulong ng Philippine Environmental Impact Statement System. Bigo rin umano ang proyekto na makakuha ng discharge permit alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004. Ayon pa sa DNR, kulang pa ang planong Centralized Retention Pond at 15 iba pang retention pond o mga istrukturang sasalo sana sa tubig ulan. Kung natuloy, kaya sanang sumalo ng tubig na kasing dami ng mahigit 7 Olympic swimming pool. Ang analysis is itong 18,500, itong mga na-establish or to be established pa ng mga detention ponds that would somehow catch yung mga water para ma-eliminate or ma-prevent yung mga runoff going down. Yung nakita namin is only 12 detention ponds. Sapat ba yun? So parang hindi siya sapat. So dapat i-upgrade. Bukod dyan, sa 33 Environmental Compliance Certificate o ECC, may 10 nilabag ang proyekto. Dahil sa mga ito, ayon sa kagawaran, posibleng maharap sa reklamong administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinekwestyong residential project. Patuloy naming hinihinga ng panig ang mga nasa likod ng proyekto. Bukod sa Monterasas, may iba pang mga proyektong iniimbestigahan dahil marami pang lugar sa Cebu ang binaharin. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. 3 pa pong senador ang madaragdag sa mga irerekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na makasuhan kaugnay ng questionabling flood control projects. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, bago sumapit ang Pasko, may makukulong na sangkot sa anomalya. Saksi, si Ivan Mayrina. Mahiya naman kayo
Mahigit 3 buwan na mula nang sabihin niya ni Pangulong Bongbong Marcos na sinundan ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Pero wala pa rin nakukulong. Pagtitiyak ngayon ng Pangulo, wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Palagay ko, bago hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Ay sa Pangulo, may 37 individual na sangkot sa flood control scandal base sa unang batch ng case referral ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman. Ito ang mga naimbestigahan na at may nakalap ng ebidensya. Hindi tinukoy ng Pangulo kung sino ang kabilang sa listahan. Pero kabilang sa mga nirefer ng ICI si dating Congressman at Appropriations Committee Chairman Zaldico na hanggang ngayon ayaw magbalik bansa dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Ibang usapan naman ang tungkol sa dating speaker at pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez na iniugnay din sa kontrobersya. Wala pa raw kasing ebidensya laban sa kanya sa ngayon. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Bukod sa pagpapanagot sa mga may sala, layon ng gobyerno na mabawi ang mga pondong ibinulsa sa mga anomalyang flood control projects. Sa ngayon, nasa 6.3 billion pesos na ang naipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Hinahabol na rin ng BIR ang mga sangkot para sa mga hindi nabayarang buwis at i-auction na rin ang milyong-milyong pisong halaga ng mga sasakyan na mag-asawang diskaya. Pagtitiyak ng Pangulo, mas lalaki pa ang halagang mababawi sa mga susunod na araw. May mga ginagawa na rin daw na reforma ang mga ahensya ng pamahalaan para maging mas transparent ang mga transaksyon sa mga proyekto at hindi na maulit ang mga ganitong anomalya. Pero babala ng Pangulo, pauna pa lamang ang mga mananagot dito sa anomalya at may mga susunod pa. Sa pagpapatuloy na investigasyon ng ICI, 3 senador pa raw ang irerekomenda nilang kasuhan kaugnay sa mga flood control project. Hindi tinukoy ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. kung sino sila. Iba pa ito sa naunang rekomendasyong plunder at graft laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Isinumiti rin ng ICI ang kalima nitong rekomendasyon sa Ombudsman. Ang kasuhan din ng graft, malversation at iba pang kasong kriminal, sila dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, Engineer Ernesto Galang at 3 pang opisyal ng DPWH Bulacan. Kaugnayan ng 74 million peso ghost flood control project sa Hagonoy, Bulacan. Pinakakasuhan din ang may-ari ng contractor na Darcy and Anna Builders and Trading na si Darcy Kimel Respecio. Ang rekomendasyon ay base sa report ng Commission on Audit o COA na nagsabing walang istrukturang itinayo sa lokasyong sinabi sa proyekto kahit pa binayaran nito at idineklarang tapos na Oktubre ng isang taon. Pinakakasuhan naman ulit ang kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Banoan na nasa labas na ng bansa ngayon at mga dating DPWH Undersecretaries Roberto Bernardo at Catalina Cabral. Wala pang pahayag ang mga inirekomendang kasuhan. Bukas naman magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga flood control project. May nakuha mo ng impormasyon si Senador Amy Marcos na magpapakita umano roon si Ko. Na-convince siya na umapir ng Zoom, pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Nabalitaan natin dati na si Martin Romualdez ay a-appear sa Blue Ribbon. Nagbago rin ang isip. Tignan natin kung magbago rin ang isip ni Saldi. Pero since tinatanong ninyo kung sino yung VIP, sa pagkaalam ko yun. Pero sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi na niya itinuloy ang plano na imbitahan si Ko na dumalo sa pagdinig via Zoom. Anya, kung pagbibigyan si Ko na online ang pagdalo, baka magamit umano ni Ko ang pagdinig para sa propaganda. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.